Samantala, pinatawan ng arrest warrant ng isang korte sa Pampanga si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, businesswoman Cassandra Ong at ilang iba pa kaugnay sa umano'y pagkakasangkot nila sa human trafficking sa kontrobersyal na Pogo Hub na Lucky South 99 Corporation sa Porac. Ang buong kwento ay hatid sa atin ni Churk Balagtas. Batay sa utos ni RTC Presiding Judge Rene Reyes ng Angeles City noong Mayo 8, may sapat na batayan para sampahan ng kaso ang mga nasasangkot sa ilalim ng Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022, mga kasong non-bailable o hindi maaaring piyansahan. Si Roque ay nahaharap sa parehong qualified at regular human trafficking charges. Ayon sa Department of Justice, lumalabas sa investigasyon na hindi lang siya legal counsel ng Whirlwind Corporation ang kumpanyang paupa ng lupa sa Lucky South 99, kundi posibleng aktibo rin siyang kalahok sa mismong operasyon ng Pogo. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakipagsabuatan sa aking kliyente. No? Ang aking tanging aksyon na naging basihan ng pagsampa ng kaso sa akin ay yung pag-follow up ko daw doon sa lisensya ng Lucky South 99 na request sa akin ng aking kliyente na si Cassandra Ong. Nasa labas na ng bansa si Roque mula pa noong Setyembre matapos siyang isight for contempt ng Kamara sa mga pagdinig kaugnay sa Pogo abuses. Kasalukuyan umano siyang humihingi ng political asylum sa Netherlands, dala raw ng umano'y panggigipit sa kanya dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Roque, haharapin niya ang mga kaso gamit ang legal na proseso at naniniwala sa huli mananaig ang hustisya at katotohanan. Huwag po kayong mag-alala, napakadami pa pong remedyo na ating gagawin at samantala po ay talaga naman pong habang nakapinpin ang aking petition for asylum, hindi po sila magtatagumpay na ako po ay i-extradite pabalik ng Pilipinas dahil sa ayon po dun sa tinatawag na right to non-refoulement sa ilalim ng international law, hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. At naniniwala po ako na ang pagsampa ng non-bailable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up ng isang lisensya sa isang Pogo na dati-rate ay legal ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non-bailable charge. Ako si Churk Balagtas para sa Kwentong Politiko.